Ngayong taon ay itala ang Pilipinas bilang pangsyam sa pinakadelikadong bansa sa buong mundo para sa mga journalist. Dulot ito ng walang tigil na pag-atake sa mga Pilipinong periodista at mamamahayag sa maraming dekada. Sa pang-17 taon, kabilang ang Pilipinas sa listahan ng 2024 Global Impunity Index, kung saan nanguna ang Haiti at Israel. Katulad ng Pilipinas, ang Somalia, Iraq, Mexico, Pakistan at India ay ilan din sa mga bansang napabibilang sa magkakasunod na taon. Para sa ikalawang episode ng Bullseye, samahan niyo kaming alamin ang opinyon ng journalism at broadcasting student sa Bulacan State University. Bilang partisipasyon para sa International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. The goal of Bullseye is to amplify people's voices and opinions on issues that impact our lives. Ang International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists o IDEI ay taon ng global commemoration na inilunsad ng United Nations na ginugunita tuwing ika-2 ng Nobyembre. Ngayong taon, sa temang Safety of Journalists in Crisis and Emergencies, ito ay gaganapin sa ika-6 at ika-7 ng Nobyembre sa African Union Headquarters sa Addis Ababa, Ethiopia. Layo ng komemorasyon na makapagsulong ng diskusyon para sa mas ikaliligtas ng mga mamamahayag sa loob ng mga conflict zones at mga sakuna. Nakakaramdam po ako ng walang freedom para sa ating mga mamamahayag dahil imbis na tayo yung pinoprotektahan kasi tayo ang nagbabalita ng totoo, tayo pa yung pinapatay dahil ayaw nilang ilabas yung katotohanan. Nakakagalit at masakit. Nakakagalit kasi I cannot see such reasons kung bakit ginagawa yun sa mga mamamahayag na katulad natin. Bilang tagapagbalita, future tagapagbalita ng mga publications or news, kumbaga, yung willingness natin magbalita is not threatened dahil, syempre, buhay natin kapalit. Sa akin po, mali siya kasi meron tayong press freedom or malayong pamamahayag kung saan hindi dapat tayo nilinimitahan. As of the moment kasi parang wala eh. We all know naman what happened kay Lapid, diba? Na parang sila pa yung nasisi kung bakit sila humantong sa ganun. Parang walang nagiging action yung mga ahensya sa mga ganitong field kasi talamak pa rin yung pagpatay sa pagsusupil o pagtatahimik sa mga mamamahayag. Ayun nga, sa tingin ko parang hindi ganun kabisa, hindi ganun ka-epekto yung mga hakbang na ginagawa ng may mga kapangyarihan. Bagkus, ang nangyayari pa is, kumbaga parang kinocover or baka pinapatahimik na lang yung mga ganitong klase ng kaso. Hindi nila napapansin kung ano ba talaga yung mga nangyayari sa ating mga journalists na dapat in the first place is pinagtutuunan natin siya ng pansin. Siguro yung call to action, dapat bigyan din ng pansin yung mga mamamahayag, yung mga namatay, tsaka yung mga nabubuhay pa. Kasi naniniwala ako na we are the mitya. Para tayo sa kanila, tayo yung mitya para magliyab yung katotohanan. Bigyan ng protection yung mga journalists, kahit local news, regional news, o kahit sa anuman. Kasi importante yun eh. Sa sakuna, kung ano sakuna, insidente, pagpatay, sila yung frontliners eh. Kung tayo po magprotekta sa karapatan ng bawat isa, dapat tayo rin mapaprotektahan ng authority. Dapat hindi kinakalimutan. Bagkus, dapat binibigyan to ng spotlight para masolusyonan, para maging aware yung mga mamamayan. May ligtas pa naman kasi andoon nga, nag-evolve lahat. And feeling ko naman sa mga susunod na taon, may mga magagawang mga batas na naglalayong mag-protection sa mga ganito, sa ganyan. As of the moment, sa mga nakaupo, hindi pa. Kasi ulit-ulit, kada rehimen na dumadaan. Ligtas pa rin siya kasi naniniwala pa rin ako na may mga tao dito sa Pilipinas na tinitingnan pa rin tayo bilang mga mata ng mga katotohanan, ganyan, at willing tayong protektahan. Hindi ko po siya masabi kasi marami pong pagpatay na nangyayari. Tapos po, madami din cases na hindi ba rin nare-resolve hanggang ngayon. Hindi ko pa siya makita pero sana, hopefully, maging ligtas.
Siguro kung magbabago yung sistema natin or magbabago ang tao sa ahensya natin, makikita ko na maaaring magbago sa Siguro masasabi ko lang na ligtas na kung may sapat na proteksyon, tapos kapag yung naupo na, lalo sa mga higher authorities, ay yung may pakialam sa mga mamamayan. Kabi-kabila man ng banta at mga pag-atake, nananatili ang pag-asa ng mga estudyanteng periodista at mamamahayag sa lipunang ligtas para sa pamamahayag. Tindig nila ang maging boses ng mamamayan at tulay sa pagbabago. Ang episode na ito ay para sa mga kabataang nangangarap maging bahagi ng media, mga kabataang nananalig sa kapangyarihan ng katotohanan. Para kina Percival Mabasa, Ray Blanco, Crescenciano Bundukin, Juan Humalon, Maria Vilma Rodriguez at mga journalist na kinitil, dinukot, pinahirapan at naglaho bago pa man ang kasalukuyang administrasyon. Para sa ligtas, malaya at mapagpalayang pamamahayag, ako si Andrea Palahe at ito ang Bullseye!